Maligayang pagbabalik po sa inyong lahat sa podcast na Kalusugan sa Matanda. Ako po si Ate Lani. Lubos akong natutuwa na makasama muli sa inyo at kay Doktora Fe sa ating programa ngayon. Doktora, maraming tao sa edad na mahigit 50 ang madalas nababalisa sa kalusugan nila sa pagtanda, pero minsan ay nagiging pabaya sa mga pagkaing pamilyar na niluluto araw-araw. Posible po bang may isang pagkain sa hapunan na akala nating hindi nakakapinsala pero talagang nagdudulot ng malubhang sakit sa bato magandang araw, Ate Lani? Oo, ganap na posibleng mangyari iyan. Nakaranas na ako ng isang kaso na talagang nakalulungkot. Iyon ay isang lalaking ay 61 taong gulang. Napakaganda ng kanyang kalusugan. Araw-araw ay naglalakad siya sa umaga, maingat sa pagkain, walang alak, serbesa, sigarilyo. Subalit, pagkatapos lamang ng 3 buwan ay kailangan niyang maospital ng emergency dahil sa malubhang pagkasira ng bato. Ang dahilan ay hindi galing sa komplikadong sakit, kundi sa isang pamilyar na pagkain sa hapunan. Doktora, talagang mahirap paniwalaan na dahil lang sa isang pagkain ay mabilis na lumala ang kalusugan. Kung kayo po ay nasa edad na ito o may matatanda sa pamilya na patuloy na may mga gawi sa pagkain na akala nating malusog sa gabi, posibleng palihim na nakakasira sa bato ng hindi nalalaman. Tama po ba eksakto, Ate Lani? Bago tayo lumalim sa paksa, nais kong imbitahan kayong lahat na bisitahin ang channel na Kalusugan Araw-Araw 365. Dito namin ibinabahagi ang kaalaman sa aktibong pangangalaga sa kalusugan para sa matatanda at buong pamilya. Maraming kapaki-pakinabang na video tungkol sa diabetes, acid reflux, sakit sa bato, high blood pressure at mga katutubong gamot. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa pinakabago. At ngayon, sama-sama nating alamin ang 4 na pagkain at inumin sa hapunan na dapat lubusang iwasan. Opo, Doktora, mayroon po bang pagkain na kinakain natin sa gabi, tapos pagkatapos ay madalas umihi sa gabi, hirap matulog o pagbangon sa umaga ay parang pagod na pagod? Mga manonood, mag-iwan po ng comment na numero 1 kung nararanasan nyo ito. Sa content ngayon, hahatiin natin sa 2 bahagi. Una, 4 na pagkaing lubusang iwasan at pangalawa, 4 na pagkaing dapat kainin para tulungan ang bato na gumaling. Ang unang pagkain ay malamang magugulat ang marami dahil itinuturing itong mabuti para sa kalamnan, pero sa totoo ay sumisira sa bato na parang lason. Ano po iyon, Doktora? Ang una ay pulang karne, Ate Lani. Marami ang akala na kapag kumain ng baka sa gabi ay magpapanatili ng kalamnan. Mababa sa taba kaya akala malusog pero may tagong panganib. Nakita ko na ang isang babaeng mahigit 60 taong gulang na sobrang maingat sa pagkain. Halos tinanggal na niya lahat ng starch at puro baka na lang ang niluluto. Inihaw, sinangag o nilalagay sa dahon ng betel. Pinayuhan siya ng anak na babae para mapanatili ang kalamnan at maiwasan ang panghihina sa pagtanda. Ngunit pagkatapos ng 3 buwan, tumaas ng husto ang kanyang creatinine, may mild na pamamaga, madalas umihi sa gabi at nangangati ng walang dahilan. Ang simpleng dahilan ay sobrang dami ng pulang karne sa hapunan, kaya sobrang trabaho ng bato at walang pahinga. Doktora, bakit po nakakasama sa bato ang pulang karne? At ano ang solusyon sa kaso ng babaeng iyon? Sa medisina, ang pulang karne ay puno ng protina ng hayop. Kapag pumasok sa katawan, gumagawa ito ng mga sangkap na nitrogen tulad ng urea at creatinine. Kailangan itong i-filter ng bato. Sa araw, malakas pa ang bato at gumagalaw ang katawan kaya nakakaya. Pero sa gabi, kapag dapat nagpapahinga na ang katawan, ang pagkain ng pulang karne ay parang pinagtatrabaho ang bato sa night shift. Parehong nagsasala ng lason at nagbabalanse ng electrolytes at blood pressure. Sa mahabang panahon ay maaaring magdulot ng pamamaga ng glomeruli, fibrosis at talamak na sakit sa bato nang walang halatang sintomas sa simula. Swerte na natuklasan agad ng babae at agad na lumipat sa nilagang isda, lugaw na may itim na linga at manipis na sabaw ng upo. Pagkatapos lamang ng 3 buwan, lubusang bumuti ang kanyang mga reading. Hindi na tuyo ang balat, malalim na ang tulog, at lubusang nabawasan ang pag-ihi sa gabi. Isang mahalagang aral ito. Kung kayo po ay may gawi na kumain ng pulang karne sa hapunan, mag-iwan po ng comment numero 2 at ibahagi ang inyong dahilan. Tulad ng sinabi ng doktora, ang gabi ay oras ng pahinga ng bato. Kumain ng pulang karne pagkatapos ng 7 ng gabi ay parang pinagtatrabaho ito ng sobra. Sa halip, pumili tayo ng mga magaan sa tiyan, pampalinaw sa atay at pampaihi tulad ng manipis na lugaw, sabaw ng gulay o nilagang isda. At doktora, ang pangalawang pagkain
ay lalong magugulat ang marami dahil ito ay isang ordinaryong gulay na halos bawat bahay ay kinakain sa hapunan. Naririnig ko pa na tinatawag din itong sangkap na nagdudulot ng kanser. Iyon po ay atsara at burong talong, Ate Lani. Ito pa nga ay mas mapanganib kaysa pulang karne. Nakaranas ako ng isang matandang lalaki na 75 taong gulang sa Quezon City. Napakaganda ng kanyang kalusugan, matalas ang isip pero may gawin na kumain ng atsara sa lahat ng pagkain. Sabi niya, kapag walang atsara ang kanin ay hindi siya makakain. Pagkatapos lamang ng 6 na buwan ay nagsimulang magkaroon siya ng fluctuating blood pressure, tuyong balat, pangangati at madalas umihi sa gabi. Ang resulta ng test ay tumaas ang creatinine, mababa ang GFR at mataas ang sodium sa dugo. Ito ay senyales ng unang yugto ng talamak na sakit sa bato. Ang pangunahing dahilan ay ang mataas na sodium sa atsara at burong talong. Ang bato ay may tungkulin na panatilihin ang balanse ng tubig at electrolytes. Kapag sobra ang asin, sobrang trabaho ng bato. Bukod pa rito, ang matagal na pagka-ferment ng atsara ay gumagawa ng nitrate na maaaring magdulot ng pinsala sa lining ng tiyan at tissue ng bato. Doktora, ganun po ba kataas ang asin sa atsara? At kung masyado nating gusto, may paraan ba para mabawasan ang pinsala? Oo, isang kutsara ng atsara ay maaaring maglaman ng asin na 4 hanggang 5 beses pa sa isang mangkok ng manipis na sabaw ng gulay. Marami ang akala na malusog ang gulay, pero kung mali ang paraan at oras, magiging baliktad ang epekto. Kung may gawi kayong kumain ng atsara sa gabi, mag-iwan po ng comment numero 3 para magbahagi tayo ng karanasan. Ang taus-pusong payo ko ay kainin ang atsara sa umaga o tanghali kapag gising at aktibo pa ang katawan. Sa gabi, kung talagang gustong-gusto, 1 o 2 piraso lamang, huwag araw-araw. Kahit gulay na akala nating walang pinsala ay maaaring makasama kung mali ang paggamit at oras. Opo, talagang double-edged sword. At susunod, isang sobrang karaniwang pagkain lalo na sa gabi. Dahil sa kabilis at kaginhawahan pero nagpapatrabaho ng husto sa bato at nagdudulot ng paghihi sa gabi, pamamaga ng paa, pagod na tumatagal. Kahit ang kamag-anak ng doktora ay nakaranas na nito. Iyon ay instant noodles at puting tinapay, Ate Lani. Ang dalawang ito ay malaking pasanin sa bato, lalo na sa gabi. Nakita ko ang aking tiyahin na 74 taong gulang pagkatapos ng pandemya, sanay na sa simpleng pagkain. Gabi-gabi ay isang pack ng noodles, minsan may itlog o tinapay. Sabi niya, basta mapuna ng tiyan, pero pagkatapos lamang ng 3 buwan, nagsimulang maging pagod, hindi makatulog, madalas umihi sa gabi, bahagyang namamaga ang mukha at mabigat ang paa. Nang magpa-check up, lumabas na bumababa ang kidney function, tumaas ang creatinine at sodium. Sobrang trabaho ng bato na hindi inasahan ng sinuman. Doktora, talagang nakakabahala. Kaya kung kayo po ay may gawin na kumain ng instant noodles o tinapay sa hapunan 2 hanggang 3 beses kada linggo, ano po ang dapat gawin? Kung kayo po ay nakararanas nito, mag-iwan ng comment numero 4. Magbibigay ako ng karagdagang impormasyon at tamang pagsasaayos para maprotektahan agad ang bato. Sa siyensya, ang instant noodles at puting tinapay ay puno ng sodium. Halos walang fiber, bitamina o mineral. Kapag kinain sa gabi, kulang sa potassium at sobra sa asin, nagdudulot ng imbalance sa electrolytes, kaya sobrang trabaho ng bato para i-filter ang sobrang sodium at patatagin ang presyon. May preservatives, saturated fats, at reused oil pa na pasanin sa atay at bato. Ang puting tinapay ay hindi rin malusog gaya ng akala ng marami dahil refined carbs ito na nagpapaspike ng blood sugar at nagbibigay ng pressure sa bato, lalo na sa may diabetes o mataas na kolesterol. Doktora, kaya dapat may magaan pero tamang hapunan para hindi magtrabaho ng buong gabi ang bato. Marami ang nagsasabi na huwag kumain sa gabi, uminom na lang ng mainit na tsaa para magaan ang tiyan. Pero ang totoo ay kabaligtaran. Tama po ba o, Ate Lani? Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang isang karaniwang gawi sa gabi na akala ng marami ay mabuti, pero talagang nakakasama sa bato. Maligayang pagbabalik po sa inyong lahat sa podcast na Pamumuhay na Malusog. Doktora, ngayon po ay tatalakayin natin ang isang paksa na interesado ang marami. Paano mapapanatiling malusog ang bato, lalo na sa gabi? May mga pamilyar na pagkain at inumin na akala nating walang pinsala. Kahit paano ay nakakatulong, pero sa totoo ay nakakasama sa bato. Maaari po bang ipaliwanag pa ni Dr. Fe magandang araw, Ate Lani? Oo, may mga gawin na akala nating maliit at normal, pero malaki ang epekto sa bato,
lalo na sa oras ng pahinga sa gabi. Madalas nating iniisip na nililinis ang katawan sa pamamagitan ng matapang na tsaa o kape. Pero sa totoo, ang mga inuming ito, lalo na sa gabi, ay nagpapatrabaho ng sobra sa bato. Doktora, bakit po nakakasama sa bato ang matapang na tsaa o kape sa gabi? Akala ko po ay nakakatulong lang itong magising. Ate Lani, ang problema ay nasa malalakas na stimulant tulad ng caffeine sa tsaa at kape. Pinapabilis nito ang filtering ng bato, nilalakas ang pantog, at nagdudulot ng madalas na pag-ihi. Kung inumin sa gabi, lalo na pagkatapos ng 7 hour, halos tiyak na magdudulot ito ng madalas na pag-ihi sa gabi, kawalan ng tulog at pagkawala ng tubig sa katawan. Ang paulit-ulit na gawin na ito ay nakakagulo sa natural na ritmo ng bato, nagdudulot ng electrolyte imbalance, at unti-unting nagpapahina sa function ng bato nang hindi natin napapansin. Narinig ko po na may pasyente kayong matandang lalaki na ganito, tama po ba o? Naalala ko ang isang 78 taong gulang na dumating na may dark circles, pagod at nanghihina. Sabi niya, halos 1 buwan na siyang hindi makatulog at gabi-gabi ay umuwi ng 8 hanggang 9 na beses para umihi. Sa una ay naisip ko problema sa prostate o pantog, pero normal ang unang tests. Nang tanungin ko ng mabuti ang kanyang gawi, sa kanya sinabi na gabi-gabi ay umiinom siya ng matapang na green tea para linisin ang katawan. Iyon ang tunay na dahilan. Talagang nakakagulat po. Bukod sa matapang na tsaa at kape, ano pa po ang iba pang inumin na dapat bigyan ng pansin? Ang kape ay katulad din, mas malakas pa nga. Maraming matatanda ang umiinom ng kape o iced coffee pagkatapos kumain sa gabi. Sa una ay parang gising at komportable, pero sumusunod ang mabilis na tibok ng puso, malamig na tiyan, walang tulog, madalas umihi sa gabi at pagod na pagod pagbangon. Nais kong bigyang diin na ang plain water ay mabuti sa bato, pero ang matapang na tsaa at kape ay hindi na simpleng tubig. Ito ay puro stimulant na nagpapakitid sa blood vessels ng bato at nagpapataas ng filtering pressure. Lubhang mapanganib ito sa may high blood, diabetes o mahinang bato. Kung gusto nating magpainit ng tiyan o matulog ng mahimbing sa gabi, ano po ang maaaring ipalit? Doktora, para magpainit ng tiyan at matulog ng mahimbing, pumili ng manipis na ginger tea lotus seed water o lightly roasted black bean water. Inumin ito mga 1-2 oras bago matulog. Isang maliit na pagbabago lamang ay makakatulong na magpahinga ng lubusan ng bato buong gabi. Kahit isang tasa lang ng tsaa o kape sa gabi ay makakapagpahirap sa bato ng buong gabi. Kaya ano po ang dapat kainin at inumin sa gabi para talagang magpahinga ang bato, matulog ng mahimbing at maibalik ang natural na filtering function? Napakaganda ng tanong. Ito ay mahalagang tanong. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang 4 na madaling lutuing pagkain sa hapunan na mura, magaan sa tiyan at unti-unting nagpapalusog sa bato, lalo na ang ika-6 at ika-8 na tiyak na magugulat ang marami dahil sa pagiging simple pero sobrang epektibo. Huwag kalimutang panoorin ang susunod. Ang unang inirerekomenda, manipis na sabaw ng upo, gintong tubig para sa bato ng matatanda. Doktora, pagkatapos malaman ang mga dapat iwasan, ngayon naman ay alamin natin kung ano ang dapat idagdag para gumaling ang bato. Tama, Ate Lani. Ang una ay manipis na sabaw ng upo. Simple lang pakinggan pero may kakayahang palamigin ang bato, bawasan ang pamamaga at lubusang mabawasan ang pag-ihi sa gabi. Hindi ko lang sinasabi. Ang aking ama mismo ang nakaranas. Dati ay madalas siyang umihi sa gabi, bahagyang namamaga ang paa at sumasakit ang ulo pagbangon. Nang i-check, nagsisimula ng ma-overload ang bato. Nang tanungin, ang kanyang diet, puro tuyong ulam, inihaw na isda at pritong karne, kaunti ang sabaw. Mula noon, iminungkahi kong magdagdag ng 3 hanggang 4 na beses kada linggo ng manipis na sabaw ng upo. Pagkatapos lamang ng 2 linggo, mas malalim na ang tulog niya, lubusang nabawasan ang pag-ihi sa gabi, at mas magaan ang pakiramdam. Pagkatapos ng 3 buwan, normal na ulit ang kanyang kidney readings ng walang gamot. Talagang kahanga-hanga po. Ayon sa tradisyonal na gamot at modernong medisina, ano po ang benepisyo ng upo sa bato? Sa tradisyonal na gamot, ang upo ay pampaihi, pampalinaw, nag-aalis ng pamamaga at nakakatulong sa atay. Sa modernong medisina, ang upo ay mahigit 96% tubig, may potassium, vitamina C at soluble fiber. Tinutulungan nito ang bato na ilabas ang sobrang sodium, bawasan ang pressure at patatagin ang electrolytes. Ngunit para maximum ang benepisyo, lutuin ng tama. Huwag lagyan ng maraming asin o vetsin. Pinakamainam ang ilang hiwa ng luya, konting spring onion at kaunting olive oil.
Kainin kasama ng malambot na kanin o manipis na lugaw para madaling matunaw at magpahinga ng maayos ang bato. Kaya isa lang na mangkok ng tama na sabaw ng upo ay makakatulong ng malaki sa bato ng walang suplemento. Ano po ang susunod na mas kahanga-hanga? Doktora, ang susunod ay lalong kahanga-hanga dahil nagbibigay ito ng magandang protina para sa matatanda nang hindi nagpapahirap sa bato tulad ng pulang karne. Iyon ay nilagang isda, lalo na ang snakehead fish, dalag. Pangalawa, nilagang isda, masustansya at magaan sa bato sa gabi. Doktora, hindi lahat ng protina ay nakakapagod sa bato. Tama po ba o Ate Lani? Kung tamang uri ng isda at tamang paraan ng pagluto, makakakuha pa rin tayo ng sapat na nutrisyon nang hindi nasasaktan ang bato, lalo na sa gabi. Ang pangalawa ay nilagang isda, lalo na ang dalag. Sa isang health seminar, nang banggitin ko ito, may nagtatanong na matanda kung bakit daw matagal na siyang kumakain ng isda pero nananatiling pagod ang bato at hindi mahimbing ang tulog. Nang tanungin ko ng mabuti, nalaman kong karaniwan niyang niluluto itong maalat na adobo, pinirito o delata. Lahat iyon ay mga paraan na nagpapahirap sa atay at bato. Kaya hindi sa isda ang problema kundi sa paraan ng pagluto. Eksakto. Ipinaliwanag ko na walang kasalanan ng isda, mali lang ang pagluluto. Mula noon ay lumipat siya sa nilagang dalag na may ilang hiwa ng luya, walang asin o patis, 3 beses kada linggo. Pagkatapos ng 3 buwan ay nag-message siya na magaan na ang pakiramdam pagbangon, na wala ang pananakit ng likod, mas malalim ang tulog at higit sa lahat, lubusang bumaba ang creatinine, nabawasan ang pag-ihi sa gabi at wala ng pagod sa umaga. Talagang positibong pagbabago po. Ano po ang benepisyo ng nilagang isda sa bato ayon sa siyensya sa siyensya? Ang isda tulad ng dalag, tilapia, at iba pa ay may madaling matunaw na protina, mababa sa taba at may omega-3. Ang omega-3 ay hindi lamang nagbabawas ng pamamaga sa bato, kundi nagpoprotekta rin sa blood vessels at nagpapatatag ng presyon. Ito ay mahahalagang bagay para sa matatanda. Hindi tulad ng pulang karne, hindi ito gumagawa ng maraming uric acid o nag-iipon ng toxin sa bato. Ang nilagang isda ay walang mantika at hindi niluluto sa mataas na init kaya walang nakakapinsalang substance. Dagdag ng ilang hiwa ng luya ay nag-aalis ng amoy. Nagpapainit ng tiyan at nakakatulong sa digestion sa gabi. Isang mangkok ng manipis na lugaw kasama ang nilagang isda ay perpektong hapunan para magpahinga ng maayos ang bato nang walang pagkabalisa sa tulog o pag-ihi sa gabi. Talagang nakakaakit po. At ang susunod ay isang espesyal na pagkain na akala nating ordinaryo at mura, pero talagang gamot sa mahinang bato, walang tulog, TB at pag-ihi sa gabi. Ano po iyon? Doktora, sa susunod na bahagi ay ibabahagi ko ang isang pagkain na ginagamit na ng ating mga ninuno at ngayon lamang pinatunayan ng siyensya ang tunay na halaga. Huwag kalimutang panoorin. Ang pangatlo, manipis na lugaw na may itim na linga. Natural na suplemento para sa mahinang bato sa gabi. Kung kayo po ay may problema sa walang tulog, TB, madalas umihi sa gabi o pakiramdam na tuyo at mainit ang katawan ng walang dahilan, ito ang gamot sa loob ng mangkok nang hindi kailangan ng tablet. Naalala ko pa nang maliit ako, kapag may TB, hirap matulog o pagod ang aking mga magulang, tahimik naririnirang ng aking lola ang itim na linga at iluluto sa manipis na lugaw na may kaunting panutsa. Mukhang simple lang pero sobrang epektibo. Kumain ka, magaan ang tiyan, malalim ang tulog at magaan ang pagdumi kinabukasan. Nang mag-aral ako ng medisina, doon ko lang lubusang naunawaan na ang itim na linga ay hindi lamang pagkain kundi gamot din. Talagang magandang alaala at mahalagang katutubong gamot po. Ano po ang benepisyo nito sa bato ayon sa tradisyonal at modernong medisina? Ayon sa tradisyonal na gamot, ang itim na linga ay matamis at neutral, pumapasok sa atay, bato at bituka. Ito ay nagpapalakas sa bato, nagpapadugo, nagpapaitim ng buhok, nagpapalinaw ng mata, at nagpapadulas sa bituka, nakakatulong sa pag-ihi at pagdumi sa matatanda. Kung kayo ay tuyo ang katawan, mainit ang tiyan, hirap matulog o hirap dumumi, mag-iwan po ng comment numero 8. Ibabahagi ko ang tamang paraan para maging magaan ang katawan at magpahinga ng lubusan ng bato. Sa modernong siyensya, ang itim na linga ay may bitamina B1, B, calcium, zinc at sesamin, isang malakas na antioxidant na nagpoprotekta sa tissue ng bato mula sa free radical damage. May healthy fats din ito na nakakatulong sa blood vessels at nagbabawas ng pressure sa bato. Sobrang kailangan para sa mahigit 60 taong gulang.
Ano po ang dapat tandaan sa pagkain ng lugaw na may itim na linga? Huwag gawing malapot para hindi magdulot ng kabag, lalo na sa may mahinang tiyan. Sa gabi, lutuin ng manipis, isang kutsara ng giniling na itim na linga, kainin ng dahan-dahan. Maaaring dagdagan ng giniling na munggo para palamigin ang atay at linisin ang bituka. Dapat rinirinan muna ng mabuti bago lutuin. Paghaluin ang puting bigas at konting malagkit para maging malambot. Dagdag ng luya kung natatakot sa lamig. Ito ay masustansya at magaan na hapunan na nagbibigay ng mahimbing na tulog. Doktora, marami ang akala na para magpalakas ng bato ay kailangan ng mahal na Chinese herbs o supplements. Pero sa totoo, isang mangkok ng tama na lugaw na may itim na linga na kinakain ng regular ay sapat na para mapanatili ang kalusugan ng bato. At may isa pa pong ibabahagi ang doktora. Natural na pampatulog para sa matatanda. Nakakaakit po ba isang pamilyar na sangkap sa mga malinamnam na pagkain, pero kakaunti ang nakakaalam ng kakayahang tulungan ang bato na mag-recover sa gabi, bawasan ang pag-ihi sa gabi, at patatagin ang tulog? Huwag kalimutang panoorin ang susunod. Ang pang-apat ay buto ng lotus, Lianzi. Ito ay parang natural na pampatulog na nagbibigay ng buong pahinga sa bato. Magandang araw, Ate Lani. Oo, ang bato ay hindi lamang nangangailangan ng tamang nutrisyon, kundi pati na rin ng sapat na tulog. Sa malalim na tulog, doon nagkakaroon ng pagkakataon ang bato na mag-repair at mag-stabilize. Kung matagal ang kawalan ng tulog, unti-unting mahihina ang bato. Sa daan-daang pagkain, pinagkakatiwalaan ko ang lotus seed para sa matatanda na magkaroon ng mahimbing na tulog nang hindi nakakasama sa atay at bato. Kung kayo ay ilang gabi nang walang tulog, madalas umihi sa gabi at pagod pagbangon, mag-iwan po ng comment numero 9. Magbibigay ako ng mga paraan para lutuin ito sa bahay. Nakakatulong itong matulog ng mahimbing at magpahinga ng tama ang bato. Sa siyensya, ang lotus seed ay may alkaloid na tinatawag na nelumbine na may natural na calming effect, nagpapakalma sa nervous system, nagbabawas ng irritation sa pantog at nagpapalawak ng blood vessels ng banayad. Dahil dito, mas maayos ang sirkulasyon, stable ang heartbeat, at mas malalim ang tulog. Bukod pa rito, may magnesium, potassium, vitamina B na mahalaga sa nerve function at blood pressure. Ang flavonoids ay nagpoprotekta sa tissue ng bato mula sa cell damage. Lubhang mahalaga ito sa matatanda. Inirerekomenda kong gumamit ng sariwa o tuyong lotus seed, mas mabuti kung hindi pa tinanggal ang core, Lianzi Shin. Kung malala ang insomnia, panatilihin ang core kahit mapait. Mabuti ito sa nervous system at puso. Lutuin ng manipis, huwag lagyan ng maraming asukal o dagdagan na lang ng ilang hiwa ng red dates para maging mildly sweet. Pinakamainam kainin mga 1 oras bago matulog. Mararamdaman niyo ang gaan ng tiyan, malalim na tulog at walang madalas na pag-ihi sa gabi. Doktora, talagang kapansin-pansin po ito. Maraming matatanda ang iniisip na ang mahinang bato ay dahil sa maling pagkain, pero nakakalimutan ang kahalagahan ng mahimbing na tulog. Kung may pagkaing madali, mura at nakakatulong sa tulog at pag-recover ng bato, ito ay tunay na solusyon. Halos tapos na po ang ating paglalakbay ngayon. Susunod ay ibubuod ng doktora ang 8 pagkain sa hapunan, 4 na iwasan at 4 na kainin, para madaling matandaan at agad na magamit. Ito ang mahalagang bahagi para magkaroon tayo ng buong larawan sa tamang diet, para malusog ang bato, mahimbing ang tulog at mahaba ang buhay ng walang kailangang gamot. Sama-sama nating panoorin ang huling bahagi. Buod ng 8 pagkain sa hapunan para malusog ang bato at mahimbing ang tulog ng walang gamot. Mga minamahal, narito na tayo sa pinakahuling bahagi, ang pinakamahalaga. Kapag nakita natin ng buo ang larawan, malalaman natin kung ano ang dapat gawin ngayon para protektahan ang bato ng sarili at mga mahal sa buhay. Kung nakatulong sa inyo ang content na ito, huwag kalimutang mag-iwan ng comment numero 10, ibahagi ang inyong hapunan at karanasan sa pag-ihi sa gabi, kawalan ng tulog at pagod. Baka ang isang maliit na pagbabago ngayon ay makapagpalakas na sa inyong bato araw-araw. Ate Lani, buod ko ng maikli para madaling matandaan at magamit. Una, 4 na dapat lubusang iwasan sa hapunan. 1. Pulang karne, lalo na baka. Puno ito ng protina na gumagawa ng nitrogen toxins na nagpapatrabaho ng sobra sa bato sa gabi at maaaring magdulot ng pamamaga at talamak na sakit sa bato. 2. Atsara at burong talong. Nagdudulot ito ng pagpigil ng tubig,
pagtaas ng presyon at pinsala sa glomeruli ng bato. Lalong mapanganib sa gabi dahil walang sapat na oras ang bato para magpahinga. 3. Instant noodles at puting tinapay. Puno ng asin, kulang sa fiber, nagdudulot ng electrolyte imbalance at dagdag na pasanin sa pag-filter ng dugo na nagiging pamamaga at pag-ihi sa gabi. 4. Matapang na tsaa at kape. Puno ng stimulant na nagdudulot ng sobrang pag-ihi, nagugulo ang tulog at unti-unting nagpapahina sa bato. Susunod, 4 na dapat kainin para tulungan ang natural na pagbawi ng bato. 1. Manipis na sabaw ng upo. Nakakatulong itong magpaihi, magpalamig, bawasan ang pamamaga at pag-ihi sa gabi. 2. Nilagang isda, lalo na dalag. Mayaman sa omega-3, madaling matunaw na protina, hindi nagpapataas ng uric acid at nagpoprotekta sa bato at blood vessels. 3. Manipis na lugaw na may itim na linga. Nagpapadugo, nagpapadulas sa bituka, nagpapalakas sa bato, nagpapabuti sa digestion at tulog. 4. Lotus seed na nilutong manipis. May natural na calming effect, nakakatulong sa malalim na tulog, nagbabawas ng pag-ihi sa gabi at nagpoprotekta sa cells ng bato. Kita niyo po, sa pagtanda ay hindi kailangan matakot sa kakulangan ng gamot. Ang importante ay huwag magkamali sa oras at uri ng pagkain. Kapag tama ang kinakain sa tamang oras, ang katawan at bato ay kusang gagaling ng hindi umaasa sa gamot, dialysis o malaking gastos. Sa susunod na video, ibabahagi ko ang 7 senyales na unti-unting nanghihina ang bato. Kasama ang isang senyales na nararanasan ng lahat pero madalas napapabayaan, ang ihi na walang bula. Mapanganib po ba ito? Huwag kalimutang panoorin para matukoy agad at maiwasan bago huli. Naway manatiling malusog kayo, mahimbing ang tulog, malakas ang bato at mapayapang mabuhay kasama ang mga anak at apo araw-araw.